Fiang's POV. Kinabahan ako sa paraan ng pagtitig ni Indigo sa akin. Nag-e-echo sa tenga kong malakas na kabog ng puso ko hindi lang dahil sa mangyayari, kundi dahil sa halo-halong emosyon na napukaw nito sa katawan ko. There was something more there, something raw and untamed, and it made me feel uneasy. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ni Indigo at agad nitong sinimulan tanggalin ang coat nito. Kasunod na tinanggal ang necktie at walang ingat na hinilayon. Nang marinig kong tunog ng pagkakatanggal ng sinturon ni Indigo, tila nagyelo ko sa aking kinatatayuan. Hindi alam ang gagawin, lalo na nang humakbang na siya papalapit sa akin. Pumesto siya sa likuran ko at mabilis sumaplos sa balat ko. Mabilis na hinanap ng kamay nitong zipper ng wedding gown ko at sa isang mabagal na paghila nagtagumpay ito. Bago ko pa man maproseso ang nangyari, dumulas na pababa sa aking balikat ang suot kong gown. I stood there vulnerable. Walang iniwan sa katawan ko kundi puting lace brat undies. Nanginginig ang katawan ko pero tila yon hindi pansin ni Indigo or probably he just didn't care. Bago ko makaisip ng ayos, naramdaman ko, tinulak niya ako pahiga sa kama. Without a word, mabilis sumampa si Indigo sa harapan ko. Ang mga matay madilim at puno na isang bagay na hindi ko lubos maisip. Agad nitong natunto ng labi ko at mabilis sinagkan. Nagulat ako sa ginawa nito dahil hindi ganoon ang paraan ng pagkaganito sa akin kanina sa simbahan. Determinadong sinara ko ang bibig ko para di nito magawa ang gusto niya. Napansin niyo ni Indigo kaya tumigil to at nagangat ng mukha para tingnan ako. Kasal na tayo, Fiang, and tonight, tutulungan kitang malimutan si Elias. Sisiguraduhin kong pangalan kong isisigaw mo at makikiusap ka na wag akong tumigil. Bago pa ako makasagot, agad tong yumuko para hagkan ang balikat ko. Nang makarating ang labi nito sa lace ng pangitaas ko, napasinghap ako. Tila nawala ako sa sarili at di ko man lang namalayan na ibaba na ni Indigo ang strap ng bra ko sa aking balikat. Nailang ako na mag-angat si Indigo ng tingin sa nakalantad kong hinaharap. And without hesitation, bumaba ito para mahagkan ang hinaharap ko. OMG! Bulong ko sa malalim na paghinga habang yapos ng mga kamay ko ang bedsheet sa magkabila kong tagiliran. Parang di ramdam ni Indigo ang pagkailang at kaba ko dahil sayang-sayang loko sa ginagawa. Nang wala nang anumang saplot, pinagmasdan niya ako. Then, he leaned in closer. Ramdam ang mainit itong hiningang tumatama sa aking ibaba. It was intoxicating and terrifying all at once. At ilang sandali pa, matagumpay nitong nahagka ng pinakaingatan ko. Sa talang buhay ko, ngayon ko lang naranasan ang ganitong klaseng pakiramdam. Tila malapit na akong mapasigaw dahil sa ginagawa ni Indigo. Huwag mong pigilan, Fiang. Sumigaw ka hanggat gusto mo. Bulong ni Indigo na parang may panunokso. Parang naramdaman nito ang pagpipigil ko dahil pinaglapat ko ang labi ko para lang walang kumuwalang sigaw sa bibig ko. I want my name on your lips, Fiang. Give it to me. No! Mahina akong ganti habang pilit iniuurong ang katawan para umiwas siya sa bibig nito. Pero kahit anong gawing pag-atras siya itong sumusulong para sundan saan ko man ibaling ang bewang ko. Ayaw niya akong tigilan. Tsaka lang to tumigil ang tatanggalin na ang pants at boxers nito. Mahina akong suminghap na makita ang kasang ganitong sumasaludo sa akin. Lalong bumangon ng pag-aalala at takot nang hinila ni Indigo ang binti ko papalapit sa kanya. Pumeso to sa pagitan nun at maayos nang pinaghiwalay ang binti ko. Dinagaan ito sa akin ang katawan niya at ang sunod kong naramdaman ay ang puntirya ng kasang ganito palapit sa akin. Indigo, teka! Di ko na naituloy ang sasabihin ko nang walang babala itong babilis na gumalaw. Pinilit kong wag sumigaw sa sakit pero naramdaman ko ang mainit na langis na umagos sa gilid ng mata ko. Napadiin na lang pagkakakagat ko sa labi dahil sa ginawa ni Indigo na pagkabigla. Wala siyang puso. Indigo's POV. Indigo's POV. Napakislot ako sa kama at agad inabot ang aking tabi. Kumunot ang noo ko ng pansamantalang mapansin na wala si Fiang dito. Where is she? Umupo ako kahit masakit ang katawan ko pero di na yon mahalaga ngayon. Nilibot kong tingin sa kwarto para hanapin si Fiang pero wala ito. Ang tanging bakas na naiwan niya yung wedding gown nito. Inalis ko ang pagkakatakip ng kumot sa katawan ko. Buwaba sa kama para tunguhin ang banyo pero wala siya doon. Saan ba ito nagpunta? Muli akong humakbang papunta sa kama para lumapit sa nightstand at kunin ang cellphone ko. Pero bago ko pa mahawakan, may kung anong nasa gitna ng kama, pabagsak sa puso ko. Pulang marka. Isang mansa sa puting kumot, but it felt like the whole world had stopped spinning.
Para kung binuhusan ng malamig na tubig sa kinatatayuan ko. Habang minamasdan ang marka ng dugo sa bedsheet ko. Fiang, nag-flash sa isip ko ang mukha nito, ang paraan ng pagluha kagabi. I thought it was just the intensity, the rush of the moment. Ngunit ngayon to nagkaroon ng kahulugan, painfully and clearly. Kaya ba umiyak to nang di ako tumigil? When I pushed too far, too fast? Di ko naiwasan na mapamura. Sinabunutan ng sarili at sinubukan na iwaksi ang galit na sumasakop sa akin. Birhen pa pala to at hindi ko na-realize. Di naman yon nakatatak sa isipan ko given ang situation na nahuli ko sila noon na ex-boyfriend nito sa Empower Hotel. Pasakay sa elevator at inamin niya mismo na may gagawin sila. Doon pa lang inisip ko nang hindi to birhen, kaya hindi na ako nakapagpigil kagabi. Dala ng inis sa pagkakahuli sa kanya, nakausap ang ex niya. Idagdag pa ang kakaibang init ng katawang naramdaman ko dahil sa painom sa akin ng dalawang kakambal ko, hindi na ako nakapag-isip ng ayos. Hinayaan kong kontrolin ang pagnanasa at init ng katawan. Ngayon ang tanging nakikita ko'y dugo sa kumot at ang tanging nararamdaman ay kahihiyan. Tapos ngayon magtataka ako kung bakit wala na siya rito sa kwarto. Ang bobo ko. Bakit ba kasi inidolo ko pa si Mang Kanor? Sa kabilang banda. Pauwi na ako ngayon sa bahay at di ko alam kung nasan si Piang. Sinubukan kong tawagan kanina bago ko umalis sa hotel pero hindi nagre-ring. Then I remembered, tinapon ko pala yon sa pool kahapon. Another mistake. What was I thinking? Dapat mas naging maingat ako. Dapat sinigurado kong okay lang si Fiang but instead, I let my emotions get the best of me and now I was left with nothing. Pagkarating ko sa bahay, nilabas ko ang suitcase sa likod ng sasakyan, tsaka hamakbang papasok sa loob ng bahay. Na makita ko ni Mom na naglalakad sa main door nang laki ang mga mata nito sa gulat. May halong pagkarito at pag-aalala ang nakaukit sa mukha nito. Indigo? I could see the questions swirling in her mind. Hindi kasi na-expect na uwi akong hindi to dahil alam nila ngayon din ang alis namin ni Fiang for honeymoon. Pero paano ko aalis kung di ko alam kung nasan ang asawa ko? Hi Mom? Nasan si Fiang? Bakit mag-isa ka? Di ba ngayon ang alis nyo? Nakibit balikat ako. Di ko alam. Pagising ko wala na siya sa kwarto. Pansin ko ang pag-aalala sa mukha nito. Bakit? Saan siya nagpunta? Ano nangyari? Sunod-sunod ang tanong ni Mom and I didn't have a good answer for her. Kukontakin ko siya, baka umuwi lang sa kanila. Nanibago sigurong may nakatabing gwapong nilalang sa higaan kagabi. Pabiro kong sabi. Pero mukhang di yun epektibo dahil seryoso pa rin to. May ginawa ka bang kalokohan, Indigo? Siyempre alam nito. Lagi nitong alam. Kahit anong pilit kong tago, naaamoy ni Mommy ang gulo kahit pa 1 milyang layo ko. My mother knew me inside and out at kahit baliktarin pa. Matik yon, Mom. Boses ni Indra, kaya't pareho kaming napalingon ni Mom sa hagdan. Ang dalawa kong kakambal, nasa likod nito si Ashton, naka-cross arms pa. Speaking of bahay na pagkasundoan namin ni Fiang na bago ang kasal namin, pati maging pamilya ko na pansamantala, dito muna kami sa bahay hanggat di po pwedeng tira ng bahay na pinagawa ni Mamila para sa amin ni Fiang. Yup, that's correct. Hindi totoo na ako ang nagpagawa at gumastos ng bahay namin. Ang totoo, covered ng yaman ni Don Poldo ang tirahan namin kapag nasunod namin pakasalan, ang iminatch para sa amin just like Ashton and Paula's house in Deliases Park. They didn't spend a single cent on it. Same with Mom and Dad. Kaya bago i-introduce ni Mamila sa akin si Fiang, nabanggit ko sa kanya noon, ayokong tumira sa Deliases Park. Ayokong maging kapitbahay si Tito Kanor dahil nasasapawan ako sa kalokohan at kagapuhan. Pero dahil gusto kong magyabang kay Fiang, sinabi ko, ako nagpagawa ng bahay na titirhan namin at yon ang gusto kong paniwalaan ito. Yun nga lang, di na pwedeng tirhan ng bahay namin dahil hindi pa okay. Sure, the house is built, but the structure's there, but it's far from complete. No furniture, no essentials, nothing to actually live in yet. Sinabi ko kasi noon kay Mamila na gusto kong ako at ang mapapangasawa ko ang magdedesisyon sa interior design to make it feel like our space. So until we pick out the furniture and all the details, it is just an empty house. Ang plano ko na pag-aayos doon at pagbili ng furnitures pagkatapos ng honeymoon ni Fiang, pero di pa nito alam dahil hindi ko pa yung nabanggit sa kanya. Lumipas ang maghapon, di ko alam nasa na si Fiang. Ang naisipan kong gawin kanina, tumawag sa bahay nila para alamin kung naroon ito. Pero ang kasambahay nilang si Agnes ang sumagot sa tawag ko at sinabi, di raw umuwi ron si Fiang ngayong maghapon. Bakit kanya ng mukha mo, Kuya Indigo? Para kang binagsakan ng langit at lupa? Puna sa akin ni Maris pagkalapag nito sa mesa ng bowl na may sinigang.
Tumutulong to kina Mom, Paula at Ate Emmy maghain ng hapunan. Si Dad naman, Indra at Ashton nasa kani-kanilang upuan. Ang bibigat ng mga paa nila, ayong tumulong sa girls. Tumango si Dad at tumalikod muli sa amin ni Maris para maghanda ng ibang gamit. I've noticed it too, you've been acting like the world is on your shoulders. Di ako sanay nakikita kang walang yabang sa katawan. Of course, singit ni Indra. Marahan pang tumawa bago sumandal saglit. It is because of Yang Dad. Si Indigo, nasa malalim na problema sa asawa niya. Poor guy. Hindi man lang alam birin ng asawa niya at biglang nagmamadali. Inapura. Ayan, pagkagising kaninang umaga wala na si sister-in-law. Mukhang narinig ni Mommy ang sinabi ni Indra. Indigo, sita nito sa akin. Pinuto lang malakas sa boses ang daldalan sa bahay. Tahimik ang lahat. Bakit naman ginanong mo si Fiang? Kitang-kitang disappointment sa mata nito. Palaging ginagawa sa akin ni Mommy ang gantong paraan ng pagpaparamdam na para kung isang batang nahuling gumawa ng kasalanan. Kahit pa gustong gulang na ako ngayon. Mom, hindi ko naman alam kasi na I started but she wasn't having it. Lumapit pa ito sa akin. Habang nakapamewang at parang handang pagalitan lahat. Hindi mo alam kung gaano kasakit yon para sa isang babae. Paano ka naging pabaya kay Fiang? Asawa mo na siya, dapat pakitunguhan mo siya na may pag-iingat. Especially knowing that it was her first time. Hindi ko nga kasi alam, Mom. Saka bakit ako lang pinapagalitan nyo? Dapat tong si Indra at Ashton din. Paano di ako mag-aapura? Pinainom ba naman ako ng pampainit at pampasigla? Yak, kadiling usapan ninyo. Singit naman ni Maris. Habang nakatingin, namumula ang mukha. Parang narinig niya ang pinaka-nakakadiling bagay. Bahagyang namilog ang mata na makitang may tumatawag sa telepono at nakitang pangalan sa screen. Si Ate Fiang tumatawag. Di ko nagawang magtanong dahil agad nitong sinagot. At habang nasa kanyang tingin naming lahat, Yes, hello Ate Fiang? Oo, nandito siya. Another pause as Maurice listened to whatever Fiang was saying on the other end. Sige Ate Fiang, sasabihin ko, see you. Then, she ended the call at muli nag-angat ng tingin sa akin. Sunduin mo raw siya, nagagalit, bakit mo raw siya iniwan sa hotel? What? Nasa hotel pa siya? Oo, peste ka. Nag-breakfast lang daw siya kanina sa labas, pagbalik daw wala ka na. Maghapon daw siya naghihintay doon, galit na galit. Dali-dali akong napatayo sa upuan at mabilis umakyat sa hagdan, patungo ng kwarto ko para kunin ang susi ng sasakyan. Bobo ko talaga. Fiang's POV. Bakit ang tagal mo? Ba't ka umalis nang di nagpapaalam sa akin? Sita ko kay Indigo na makalapit to sa akin sa lobby. Ang tagal ko naghintay dito. Lahat ginawa ko na umupo, tumayo, pinagkrus ang binti, na mayawang sa sakit ng likod ko. May suitcase stood beside me pero nakalak ang tingin ko kay Indigo. Sa lubong ang kilay ko sa frustration. Napakatagal kong naghihintay. Bawat segundo lalong lumalaking inis ko sa lalaking to. Sinong di maiinis, iniwan niya ako rito sa hotel nang wala man lang paalam. Nagising ako kaninang umaga, gutom na gutom. Nagdesisyon akong mag-ayos ng sarili at lumabas para magkumain mag-isa. Ayoko rin tong gisingin at makasama sa pagkainan dahil baka mabadtrip lang ako, pero di ako nakalayo. Pumunta lang ako sa restaurant ng hotel para di na ako lumabas ng building, lalo't hirap ako maglakad pagkatapos ng ginawa ni Indigo kagabi. Pagbalik ko sa suite namin, wala nang magaling na lalaki. Noong una hindi ko inisip umalis. Naisip ko baka may pinuntahan lang, like baka lumabas din para kumain. Baka nagkasarisi kami. Kaya ang ginawa ko umidlip. But when I woke up, it was already 3 in the afternoon at di pa rin bumabalik. Doon na ako nagsimulang mag-alala. Naghintay hanggang 5 ng hapon thinking he'd showed up any minute. Pero hindi. Doon ko na lamang nakaalis na to at wala man lang pasabi. Kung di pa ako nagtanong sa lobby, hindi ko malalaman umalis na pala to. Tukmol talaga. Ang ginawa ko para makontak siya, sinubukan kong i-on yung phone ko na binalibag nito sa pool kahapon. Kung dala ko lang sanang sasakyan ko, hindi ko na to aabalahin pa. Nag-on yon pero ang labo ng screen. Kinailangan ko pang pakatitigan ng malapitan para lang maaninag ang call button. I tried calling him but all I got was ringing. No answer. I could feel my phone was not going to last long. It was damaged and the battery is draining fast. Hindi ko to makontak kaya nagdesisyon akong tawagan ang bunsong kapatid nitong si Maris. Thankfully, she picked up after just one ring. Imbes magpakita ng pagkakonsensya na pamewang si Indigo, habang nakatayo sa harap ko at nakipaglabanan ng tingin sa akin. Paano di ako aalis? Nagising ako, wala ka sa kwarto. Akala ko sumama ang loob mo sa akin dahil sa nangyari.
Bigla tong huminto at bakas sa mukha ang pagkabigla na parang may biglang naalala. How are you feeling? Mukhang alam ko na anong tumatakbo sa isip ni Indigo. Yun nangyari kagabi at ang walang hiya. Ngayon lang ako naisipang kumustahin. Dapat sana kagabi pa, matapos niya akong lapastanganin. Tinatanong mo ako kung anong nararamdaman ko ngayon? Kung nung wala ka pa, okay ako. Ngayong kaharap na kita, nauumay na ako. Nilampasan ko si Indigo, refusing to look at him. My frustration bubbling up, but then I heard it, his laugh, and the sound of his footsteps trailing behind me. Of course, he followed me, at tinig kong ito rin ang humila ng suitcase ko. Bakit ka nauumay sa akin? Ang gwapo ko kaya. Huwag mong sabihin naglilihi ka na. Nag-ingat naman ako kagabi Naikuyom ko ang aking kamao. Akala ba nito isa yung biro? Imbes pag-aksayan to ng oras, tumahimik ako at diretso na lang naglakad palabas sa hotel. Nang makarating kami sa kotse niya, mabilis niya akong pinagbuksan ng unahang pinto. Nakangisi pa to na parang okay lang lahat. Sinamaan ko ng tingin bago umupo sa upuan para malinaw na wala ako sa mood at sa mga laro nito. He tossed my suitcase into the trunk and got in beside me. Habang kinakabit ang seatbelt, ramdam kong nasa akin pa rin ang tingin nito. But seriously, Fiang, pag-uumpisa nito. Di ko alam talagang nasa hotel ka pa kaya umalis ako. Akala ko kasi galit ka sa akin dahil sa nangyari. You know, because I didn't realize na birhen ka. Akala yata ng lalaking to, awkward ang pag-amin niya. Makapagpapabuti ng mga bagay-bagay. Pero lalo kong nainis nang maalala ko gaano kasakit ang ginawa niya kagabi. Hanggang ngayon napapamura ko sa isip pag naaalala ko Sa kagustuhan kong iwasan si Indigo, umidlip ako habang pauwi sa bahay nila. When I woke up, the car had already stopped in front of their massive house. Kumislot ako sa upuan, kinalag ang seatbelt, tsaka kami sabay bumaba sa sasakyan. Dumiretso na si Indigo sa likod para kunin ang maleta ko, habang ako'y biglang natigilan sa kinatatayuan. Bigla ko may napansin na kakaiba. Nawala na ang mga graba na ginagawang bangungot noon ang paglalakad dito, pero ngayon isang magandang semento na. Nang maramdaman ko si Indigo sa tabi, agad ko siyang binalingan habang kunot ang noo ko. Nasaan na yung mga bato rito? Kung kailan pinaalis ko para sa'yo, saka mo hahanapin? Nung nandyan, asar na asar ka. Napatitig ako sa likod ni Indigo. Pinaalis? Para sa akin? Napilitan akong humakbang para sundan to. Pagpasok sa main door, natanaw ko agad ang mommy ni Indigo na naglalakad palapit sa direksyon namin. May malapad ng ngiti sa labi. Hi, Fiang, she greeted warmly, wrapping her arms around me as soon as she searched me. Nagdahilan si Indigo, nadadalhin daw ang maleta ko sa taas. Nag-dinner ka na ba? Halika na, sabayan mo na kami. Ani pa ng ginang. Hindi pa man nakakasagot nang akayin niya ako papunta sa malawak na dining area kung saan nabutan kong lahat ay nakapwesto na. Naroon din ang mag-asawang Ashton at Paula na nakangiti din, maging si Maris. Tipid ang pagiti ni Indra at ni Ms. Azuma. Nang maupo na ako sa aking upuan, ay biglang tumikim si Mr. Azuma na nakakuha ng atensyon ng lahat. Humingi ako ng pamanhin dahil sa ginawa ng aking anak. Mahina nitong sabi. Hindi ako sigurado kung anong hinihingi ng tawad ni Mr. Azuma, kung ito ba ay sa ginawa ni Indigo kagabi o sa pag-iwan sa akin mag-isa sa hotel. Nagawa kong tumango ng bahagya sa direksyon nito kahit wala akong balak patawarin si Indigo, alamin alinman sa bagay na yon. Habang nagkukentuhan lahat sa paligid ng mesa, pilit akong ngumiti. Ilang sandali pa'y dumating si Indigo at naupo sa tabi ko. Di ko alam pero kahit paano napanatag ako. Sa totoo lang, nahiya ako sa pamilya nito. Pakiramdam ko'y wala ako sa lugar at hindi sigurado sa sarili ko. Ngunit nang nasa tabi ko si Indigo, even with his usual antics, I found a flicker of comfort. His presence was grounding. I reminded that I was entirely alone in this unfamiliar setting. Nga pala, sabi ng mommy nyo, nakausap raw niya yung kaibigan na may-ari ng furniture company. Indigo's mom said. Binanggit ni mama sa may-ari, next week ang punta niyo ng showroom para tumingin ng gamit na kailangan niyo sa magiging bahay ninyo. I felt a knot tighten in my stomach at the mention of our future home. The idea of choosing furniture and designing a space together should have been exciting, pero kabaliktaran ang nararamdaman ko. Kapag narito kami sa bahay nila at kasamang pamilya niya, okay sa akin na nasa tabi ko si Indigo. Pero yung isipin na magsisolo kami, hindi ko maiwasan na mapaisip dahil baka tumanda ako ng 10 years. Kailangan po ba talaga namin bumukod ni Indigo at magsamang para talagang mag-asawa? Isn't this just an arranged marriage?
Willing akong pakisamahan si Indigo na maayos kahit di kami bumukod. Kapag natanggap na niya ang mana, maghiwalay naman kami ng landas. I feel like living separately might complicate things further. Para kung masyado siyang ma-attach sa Indigo at mahirapan bumitaw, oras na maghiwalay na kami. Habang nagsasalita ako, nakikita kong nagbago ekspresyon ni Indigo, parang nayabangan sa akin. Mabilis nilapag nito ang kutsara, tinidor at komportableng sumantal sa upuan. Ako ba talagang inaalala mo? O mas worried ka sa sarili mo na baka magka-polling down ka sa akin? Pang-asar pa nito. That's not it at all. Gusto ko lang linawin ang namamagitan sa atin, Indigo. This is an arrangement, remember? Oh, come on, Fiang. Aminin mo na kasi. Natatakot ka na baka magustuhan mo ko kapag nasa isang bubong tayo, lalo na't malakas ang kamandag ko. You know? Napairap ako sa sinabi nito. Pero bago pa ako makapagsalita, sumingit bigla ang... Matibay ba tong kama ninyo? Kaya ba nito ang magnitude 69? Tanong ni Indigo sa mga tauhan sa showroom. Napangisi dahil sa sinabi ko. Probably unsure if I was serious habang si Fiang pinukol ako na masamang tingin. Indigo, pwede bang magseryoso sa kahit 5 minuto lang? Anito habang matalim ang tingin sa akin. Kanina pa kami nagsimulang mag-ikot para tumingin ng mga gamit at furnitures na kailangan sa bago naming bahay. Pero ilan lang napipili namin, napaka-arting mamili ni Fiang. She's inspecting each piece we came across. So far, we'd only pick a few items, mostly because she was being so particular about everything. Ako syempre, hindi na ako nag-iinarte. Sumasang-ayon na lang sa lahat na magustuhan at mapili nito. It was easier that way, less hassle. Plus, it kept the peace between us. Napangisi ako at bahagyang yumuko para ilapit ang bibig ko sa tenga nito. Seryoso ako, isa pa. Kailangan natin ng matibay na kama sa dami ng gusto kong gawin sa'yo. Bulong ko rito sabay kindat. Agad ninayo ang mukha niya sa akin at hinampas ang braso ko. Tumigil ka nga. Mahina ako natawa sa reaksyon nito, lalo na makita kong namumula ang mukha niya. I turned my attention back to the staff, who still seemed a little unsure how to respond to my joke. Itinuro ko sa kanya yung kama. Di ba ito bibigay sa sunod-sunod na rounds, like 5 to 10 rounds a night? Hindi sir, kahit bumenti ka pa, matibay yan. Mas matibay sa tuhod at likod mo. At dahil dyan, sige, kukunin ko na tong kama. For more than a week, Fiang and I had been busy fixing and designing our new house. Yung panahon sanang para sa honeymoon namin, ginugol na lang namin sa pagliligpit at pag-aayos dahil yon ang gusto nito. Nang tanongin ni Mommy La kung bakit di kami tumuloy sa honeymoon namin, ako pang sinisi ni Fiang na kesyo na walang daw to ng gana dahil iniwan ko to sa hotel nung kinabukasan na nakaschedule sanang flight namin. Pero ang totoo dahilan na lang yun. It was clear she was doing everything she could to avoid being alone with me, finding any excuse not to spend quality time together. Habang lumilipas sa mga araw, lalo kong naramdaman ang pagiging cold nito. Di ko alam kung dahil pa rin ba yun sa nagawa ko sa kanya ng wedding night namin sa hotel. Samantalang di ko naman siya ginalaw after noon. Kahit nung sinundo ko siya at inuwi sa bahay, nagtabi kami sa room ko. Oo, pero di ko na to hinawakan kahit ako nakokonsensya sa ginawa ko sa kanya. Ang problema, ngayong narito kami sa bahay, solong isa't isa, pakiramdam ko mahirapan ako magpigil, lalo na't magsasama kami sa isang kwarto na kasalukuy ang inaayos ni Fiang. Matapos kong ihanda ang pagkain namin, tinungo ko ng elevator para puntahan si Fiang sa second floor. Pagtapat sa pinto ng kwarto namin, agad akong kumatok. Elsa, do you wanna build a snowman? Itutuloy ko sana ang pagkanta pero biglang bumukas at bumungad ang masamang tingin sa akin ng asawa kong dragon. Fiang, not Elsa, she snapped. Elsa ang itatawag ko sa'yo tuwing lalamig ang pakikitungo mo sa akin. Fiang naman kapag sweet ka. Nakipaglabanan ako sa kanya ng tingin. Alam kong ayaw nitong tinatawag na Elsa. Mamili ka, magpapaka-cold ka o magpapaka-sweet. Mas masarap making bukayo kaysa yelo. Irritable niya ako nilagpasan at sinadya pang banggain ang balikat ko. Di ko napigilang magpakawala na mahinang tawa. Classic Fiang, I thought. Always quick to show how much she did not want me around. Nang narinig ko ang pagsara ng elevator na sinakyan ni Fiang pababa, naisipan kong puntahan ang kwarto naming inayos nito para alamin ang lagay noon. Pero ang una kong napansin ay ang kama. Napakunot-noo ako. Napansin ko sa gitna mismo, may dalawang una na maayos na kahilera, maging harang sa pagitan naming dalawa. Isang literal na pader ng paghihiwalay. Akala niya ba uubra sa akin yun?
Pagdating ko nga sa living room, ay naabutan ko na tong kumakain. Mabilis ko rin tong nilapitan. Pinagmasdan ko siya sa pag-upo at pansin kong medyo gulo pa ang buhok nito. Laglag ang balikat, halatang medyo nanlalata sa pagiging busy mula kaninang umaga. Cute ng asawa ko, mukhang pagod na dragon. Sa biro ko'y muli ako nakatikim na masamang tingin dito, kaya iniba ko agad ang usapan. Dahil dito na tayo matutulog simula mamayang gabi, kailangan natin mag-grocery para hindi tayo magutom. Di naman po pwedeng isa't isa lang araw-arawin natin. Yummy lang ako pero hindi ako masustansya, you know? Bigla, binitiwan ni Fiang ang pizza at tinignan ako ng seryoso habang nakataas ang isang kilay. We're just roommates, Indigo. Strangers living under the same roof? Wala akong pakialam kung para sa'yo ay sagradong kasal natin. Kahit arranged marriage lang tayo, ang sa'kin, kapag ayaw ko, ayaw ko. At hindi mo ako mapipilit dahil kapag pinilit mo ko po pwede kitang kasuhan. Saglit akong natahimik pero natawa bago muling seryoso. Kalimutan mo na yung ginawa ko ng wedding night natin. Tapos na yun. Simula ngayon hindi na kita pipilitin o pupersahin, Fiang. Dahil sisiguraduhin kong kapag hinawakan kita, gugustuhin mo rin.